Ito yung 10 dahilan kung bakit hindi mo makukuha yung pangarap mo. So, panoorin mo to hanggang dulo. Unang dahilan kung bakit hindi mo makukuha ang mga pangarap mo is dahil tamad ka. Tandaan mo tol, kahit anong basa mo ng mga libro, kahit tapusin mo pa lahat ng videos ko online, kahit panoorin mo pa lahat ng motivational speaker sa buong mundo, kahit hindi Pinoy, kahit mga foreigner pa yan, kapag tamad ka, hindi ka magkakaroon ng resulta. Minsan nga mas okay pa na may isang influencer ka na lang na minamaster, may isang book o may isang certain area ka na lang ng teaching na pinamaster, then ina-apply mo siya tol, and dun ka pa magkakaresulta. Kasi kahit anong sobrang analysis mo, kahit anong sobrang pag-aaral mo, kung yung mga nalalaman mo at yung mga naisip mo is hindi mo i-apply, hindi ka magkakaresulta. Kasi lahat ng resulta na meron dito sa mundo, lahat ng mga bagay na meron dito sa mundo tol, lahat yan nagsimula sa idea. Tama naman yon. Then yung idea na yun, inisip, ginastify, kinontra, kumbaga in-investigate na maayos para mas makuha yung pinakamagandang form. And then, nung nakuha yung magandang form, syempre, i-apply mo yon. Ba't kailangan mo siya i-apply? Para yung nasa isip mo is mapunta dito sa material world. So, in short, tol, kahit anong gawin mo, kailangan talaga ng work, kailangan talaga ng hard work, kailangan talaga ng sipag. Walang magical step, walang mga course, walang mga books ang makakakuha ng resulta para sa'yo. Ikaw talaga mag-a-apply. Kumbaga, yung mga course na yan, yung mga online videos, kagaya nito, yung mga books, mga trainings, kumbaga, makakatulong yan sa'yo, syempre, para ma-lessen yung mga mistake na magagawa mo along the way, or para mas magkaroon ka ng mga techniques na pwede mong magawa para mas maging efficient yung galaw mo. But at the end of the day, kailangan mo pa rin i-apply. Walang ibang choice, walang ibang paraan, kundi magsipag lang. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha ang mga pangarap mo is kapag overthinker ka. Again, tol, para yung idea mo is mag-materialize yan, maging tangible, mahawakan mo, or makita mo yung resulta mo is kailangan mo i-apply. Kaso nga lang, paano mo siya ma-apply kung ikaw na-stuck ka sa utak mo? Kumbaga, puro ka na lang isip, ginagawa mo yung mga problema na wala naman, nagke-create ka ng mga enemies mo na wala naman, nagke-create ka ng mga impossible scenarios sa utak mo na wala naman. Na possible, syempre, mangyari siya along the way, but wala pa naman eh. So why not, gawin mo muna, i-start mo muna kung ano yung naisip mo. Then, along the way, tingnan mo paano mo na siya isusolve. Kami, ganun din. Maraming problema alam namin na mangyayari, but ginawa na lang, then sinusolve mo na lang siya along the way. And syempre, yun nga, messy siya, nakaka-stress, but ganun talaga, wala kang ibang magagawa, kundi masanay sa mga stress, maging normal sa'yo yung stress, yung mga conflict, yung mga stressful na situation, kailangan maging normal yan sa'yo. And again, kung may mga fear and may mga doubts ka na naisip sa mind mo, kailangan mo yan, i-let go para makapag-move forward ka and ma-apply mo yung mga alam mo. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha ang mga pangarap mo is sobrang dami mo ng information na alam tol, pero wala kang application. Again, may tinatawag tayo na analysis paralysis, diba? Kumbaga, sobrang dami mong iniisip, sobrang dami mo nalalaman, in short, nalilito ka na. Minsan, kailangan mo lang yung mga essentials malaman. And yung mga essentials na yun dapat yung mga bagay na malalaman mo para magawa mo agad yung gusto mong gawin. Kaya hindi mo kailangan agad malaman yung mga kailangan mong gawin mula sa una hanggang dulo. Kaya minsan, kailangan mo lang muna malaman yung mga bagay para makapag-start ka, para masimulan mo yung idea na naisip mo. Kaya kasi minsan, mas lilinaw sa'yo yung mga bagay-bagay once ginagawa mo na. Mahirap kasi pagka puro theory ka lang, puro isip ka lang, puro analysis ka lang, ikaw din na mahihirapan, ikaw din na malilito. So, kung gusto mo maging clear sa'yo yung bagay na gusto mong gawin, kailangan mo lang siya apply, unti-unti mo lang, and mapapansin mo, mas nagiging clear yung mga daan, nagiging clear yung mga data, nakikita mo na yung mga bagay mo na kailangan gawin. So, minsan, hindi siya kailangan sobrang perfect sa una. Kailangan mo na mag-start. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha mga pangarap mo is nasa wrong environment ka. Kumbaga, wala kang proper support na nakukuha sa mga friends mo. Kumbaga, yung set of friends mo ngayon, puro bisyo, puro pang chicks, walang kapararakan yung ginagawa. Wala ka rin mentor, wala rin nagko-coach sa'yo. Let's say, pinapanood mo online, puro vlogs, puro trip, puro prank, yun lang yung alam mo. And at the same time, wala kang accountable partner or group na magsasabi sa'yo na, JC, medyo mali na yung ginagawa mo, medyo hindi na yan okay. Ito magiging resulta niyan pagka pinagpatuloy mo yan. Minsan tol, kailangan mo ng ganyan. Ika nga, di ba? Alam mo yung seed
seed tol na ginagamit para makapaggawa ng maraming puno, maging forest, pag yung same na seed na yan nilagay mo sa tiles, hindi yan tutubo, hindi yan magiging puno kasi nasa maling environment eh. Kaya yung seed para umusbong yan, para tumubo, magkaroon ng bunga, kailangan ilagay mo yan sa tamang lupa. Kailangan mo yan lagyan ng mga pataba, kailangan mo yan diligan, kailangan yan maarawan, and kailangan yan ng time. So dun yan uusbong, dun yan magkakapuno, dun yan magkakabunga. Kaso kung yung seed na yun, nilagay mo yan sa tiles, nilagay mo yan sa semento, tol, kahit magdasal ka pa sa lahat ng religion na alam mo, hindi yan magiging puno, hindi yan uusbong. Bakit? Kasi nasa maling environment siya. Baga science yun eh. Ganun talaga. So ikaw, parang ganun ka din. Kung nasa maling environment ka, pansin mo, medyo mas mahirap umusbong, mas mahirap umangat. Kasi ang daming pabigat sa paligid mo, pero hindi mo napapansin. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha ang mga pangarap mo is kapag nasa wrong opportunity ka. Let's say, ang pangarap mo, yumaman, okay, magkaroon ng mga gantong bahay. Kasi yung work mo ngayon, medyo imposible talaga yun makuha. Hindi mo ginagawa yung math, hindi ka nagko-compute. Kumbaga, yung pangarap mong bagay, kailan mo pa siya mabibili kung dito ka lang aasa. Minsan, kahit anong sipag mo, pag nasa mali kang opportunity, nasa mali kang industry, hindi ka talaga magkakaresulta. So, minsan, may mga ile-let go ka rin talaga. Minsan, na passion mo na yun talaga yung pangarap mo, yun yung masaya kang gawin. Kaso, may goal ka na ganito eh. Hindi talaga siya tutugma eh. Kumbaga, maswerte na yung mga tao, yung passion nila is ginagawa nila at the same time, kumikita sila. Maswerte yung mga tao na yun. But, minsan, kung yung passion mo is hindi siya high income, wala talagang malaking pera doon, meron man, pero onti lang, kailangan mo rin maging practical or kailangan mong babaan yung pangarap mo kung yun yung gusto mo. Okay? So, again, di lang din syempre na sapat na puro sipag ka lang. Kailangan alam mo yung opportunity na ginagawa mo. Kung tama ba yan, magiging efficient ba yan sa'yo, magkakaroon ba ng fruits yung labor na ginagawa mo dyan? Yung risk-reward ba niyan? Sulit, like, pakataas ng risk, pero yung reward ba mababa lang? So, you need to check. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha yung mga pangarap mo is lacking ka sa skills. Tandaan mo, tol, competitive na ngayon. Sobrang competitive na ng panahon ngayon. Dati, tol, let's say, pag nagkaroon ka ng work, nagkaroon ka ng trabaho, ang competitor mo lang is yung mga classmate mo or yung mga ibang estudyante sa ibang school na nag-apply sa isang work, sa isang company. Yun lang yung mga competitor mo. Ngayon, tol, hindi na. Worldwide na. Bakit may mga VA na ngayon, tol? Yung mga tao sa Pakistan, yung mga tao sa India, yung mga tao sa ibang bansa, tol. Yung ibang work dito sa Pinas, possible pa nila makuha. Bakit? Dahil may online na ngayon. Let's say, secretary ka, tapos weak ka, wala kang alam, tapos merong secretary sa Pakistan na babae na magaling na makukuha mo lang sa mas mababang presyo. So, syempre, as a employer, as a negosyante, mas gusto mo yon. Same result, pero mas mababa yung binabayaran mo. So, ikaw, kung gusto mo mag-stand out sa current market ngayon na sobrang competitive, kailangan magaling ka, kailangan competent ka, hindi ka lang basta graphic artist, kailangan meron kang master na graphic artist. Let's say, pagka-product yung in-edit mo, sobrang galing mo doon. Okay, so again, kailangan may mastery ka. Let's say, photographer ka, kailangan mag-isip ka ng isang bagay na isi-shoot mo and magaling ka doon. Let's say, product, pagkain, o anong klase pagkain, let's say, mga spaghetti, pasta, and everything. Let's say, pag yun yung pinotoshoot mo, walang tatalo sa'yo. Kailangan mo ng niche, kailangan mo ng something na mag-differentiate sa'yo sa ibang tao. Let's say, kung fashion stylist ka, ano yung certain style na magaling ka, hindi pwedeng sabog ka kagad. Hindi. Kasi malilito yung mga tao. Kailangan may isang bagay ka na sobrang galing mo. Pagka naisip ng bagay na to, ikaw agad yung naisip sa ganun. So, syempre, para malaman mo kung ano yung bagay na gusto mo, kailangan mo mag-explore, kailangan mo mag-try ng mga bagay-bagay. And kapag nagtatry ka ng mga bagay-bagay, syempre, tol, nagpa-fail ka. And normally, asahan mo yun. Next sa dahilan kung bakit hindi mo makukuha mga pangarap mo is wala kang social skills. Tandaan mo, tol, kapag magaling ka, okay yan kung mag-isa ka lang. Pero, tol, kung gusto mo mag-expand, kung gusto mo lumawak yung nasasakupan mo, kailangan mo ng mga tao. Yung mga tao na yan, kailangan din ng tao na mag-lead sa kanila. Para makapag-lead ka ng mga tao, kailangan meron kang social skills. Marunong kang mag-handle ng mga tao, marunong kang makisalamuha sa mga tao, lalo na pag bad trip sila, demotivated sila, may problema sila, kailangan marunong kang i-handle yung mga bagay na yun. Kailangan marunong kang i-handle pag mas matanda sa'yo, mas bata sa'yo, or same sa'yo. Kasi yan ang nagpapalaki. Yan ang nagpapalaki ng isang organization, yung mga tao. And yung mga tao na yan, kailangan ng someone na mag-handle sa kanila, na tao din. Hindi yan ma-handle ng mga robot, ng mga technology, hindi. Tao din yan. Kasi may emotions yan eh. So, kailangan maintindihan mo yung mga bagay na yun. Pero, kung hindi ka marunong sa mga bagay na yun, pang soloista ka lang, pang solo gaming ka lang, hindi ka pang team player, hindi ka yung pang maramihan na galawan. Kung gusto mong lumaki, gusto mong mag-expand, kailangan gumaling ka sa mga tao. Next sa dahilan kung bakit hindi mo makukuha
yung mga pangarap mo is mababa yung enthusiasm mo, tol. Wala kang excitement, wala kang energy sa bagay na gusto mong gawin. Kasi minsan, tol, lalo na pag nagsisimula ka, wala ka pang resulta, wala kang tangible na bagay na makikita na resulta ng hard work mo. Minsan ganun talaga. Pero kung dun ka umaasa para sumaya ka, maging energetic ka, mahirapan ka talaga. So minsan yung excitement, yung energy, sa'yo yun manggagaling sa loob mo. Diyan sa puso mo, diyan yun nanggagaling. Ikaw yung magbibigay ng fire muna talaga sa sarili mo eh. And once na nag-create ka na ng fire, na-apply mo na yung energy mo, na-apply mo na yung skills na meron ka, pag nagka-resulta ka na, mas maging energetic ka lalo, may excite ka lalo, and magke-create ng panibagong fire yun sa'yo na mas malaki. Gagawin mo ulit yun yung cycle na yun, and yun yung tinatawag na nagmo-momentum ka na. Una lang, tol, kailangan mo lang maging excited. Taasan mo yung enthusiasm mo, yung excitement mo, galingan mo. So, ano yung technique para tumaas yung enthusiasm mo, yung excitement mo? Kailangan may vision ka. Kailangan maliwanag sa mind mo kung ano yung gusto mo. Let's say, ang goal mo, MacBook na latest, yung pinakamaganda, i-hold mo lang yun sa utak mo, wag yan mawawala sa utak mo. Kumbaga, target lock ka doon, para kang sniper na yun, doon ka lang nakatingin. So, pag yan, naka-target lock ka doon, may excite ka habang ginagawa mo yung mga daily works mo. And syempre, normal talaga na may mga stumble ka, may mga mini failures ka. Wag mo lang hahayaan yon na umapekto sa current state of mind mo na bumaba yung enthusiasm mo. Kailangan mo lang siyang diretsuhin, tipagan mo lang, wag mong hayaan na ma-low moral ka kasi maapektuhan yung galaw mo. And by the way, tol, kung gusto mo sumali sa community na create ko, pwede ka mag-join dito sa Facebook group na to. So medyo naging hindi siya active na mga past months kasi na-busy ako. But ngayon, mag-active na tayo dyan, mag-live ako dyan, magpo-post ako ng mga content na dyan lang, na wala sa mga social media accounts ko. So kung gusto mo pa ka mapanood ng mga ibang live na hindi mo nakikita, make sure mag-join ka sa group na to. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha yung mga pangarap mo is kapag distracted ka. So paano ka made-distract, tol? Social media na hindi naman nakakatulong sa'yo, puro ka scroll ng mga influencer, ng mga babae nakabikini. So na hindi siya nakakatulong sa'yo. And lastly, kung nasa maling relationship ka, like yung girlfriend mo or yung partner mo is hindi supportive sa'yo, ninanag ka, busy ka na naman ang ginagawa mo. So hindi naiintindihan yung gusto mong gawin. So medyo nakaka-distract yan. Kasi tol, lalo na kung nagsisimula ka pa lang sa gusto mong gawin, kailangan mo ng intense na focus dyan. Kailangan mo ng intense na dedication dyan. Kaso, paano kung distracted ka? Lagi ka nanonood ng porn, lagi ka nag-social media nang walang kapararakan. Hindi ko sinasabi huwag ka mag-social media. Lalo na kung yung ginagawa mo, yung hustle mo is included talaga dyan yung social media. Kailangan mo yan. But kung ginagamit mo yung social media for pleasure lang, walang kapararakan, so sayang siya. So tandaan mo, tol, kailangan mo ng focus, kailangan mo ng intense na dedication para magka-resulta yung ginagawa mo. Lalo na sa starting, sa early days, kailangan mo yan. Pero kung nade-distract ka, tol, mahihirapan ka mag-create ng momentum, mahihirapan ka mag-create ng fire sa ginagawa mo. Next na dahilan kung bakit hindi mo makukuha yung mga pangarap mo is napakababa ng self-esteem mo, tol. Kumbaga, wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang believe sa sarili mo. Kapag ganyan ka mag-isip, hindi ka talaga magkakaresulta. Ang technique kasi, tol, para makuha mo yung mga bagay na gusto mo sa buhay, kailangan sa mind mo pa lang, nangyayari na yan. Kailangan sa mind mo, ang belief mo, kaya mo yan, deserve mo yung mga bagay na yan. Deserve mo magkakotse, deserve mo magkagantong pera, deserve mo magkaroon ng gantong followers. Kailangan, dun pa lang, alam mo na nakarapat dapat ka para sa mga bagay na yun. Kasi may iba, nagdadaw sila, deserve ko ba to? Deserve ko ba yung mga gantong bagay? Kaya ko ba to? Ano bang gagawin ko pagka ganito na? So, mahirapan ka, tol, kapag ka ganon. So, kapag mababa yung self-esteem mo, tol, kailangan ayusin mo muna yung mentality mo. Kailangan mong ayusin yung current state ng pag-iisip mo. Kailangan tumaas yung confidence mo. Kailangan yung belief mo sa sarili mo tumaas. And anong way para tumaas dyan? So again, yung mga videos na to nakakatulong yan. And syempre, mag-create ka ng mga mini success sa buhay mo. Yun nga, laging tinuturo ni Jordan Peterson, di ba? Clean your room. Ayusin mo yung room mo kasi success agad yun, tol. Mag-gym ka, mag-workout ka. Kung may assignment ka, gawin mo. Kailangan yung wings mo dumami. Kahit maliliit na wings lang yan. Pero pag dumami yan, nakakatulong yan. And meron din akong ginawang course, tol, yung First Confidence. Sobrang ganda ng course na to, tol. Sobrang dami mga testimonials na nag-share kung paano nakatulong sa kanila tong course na to. So, lalo na kung bata ka pala, nagsisimula ka palang i-build yung confidence mo, makakatulong sa'yo. Kasi, tol, yung confidence, sobrang importante siya. Minsan, yung mga successful talaga, hindi naman talaga sila magaling eh. Belief system nila, grabe talaga
talaga. Malayo sa mga normal na tao. Kumbaga, iba yung tiwala nila sa sarili nila, iba yung tingin nila sa sarili nila na to the point na feeling nila entitled sila sa lahat ng success na gusto nila. And yun, na-attract nila yun. Yung energy nila nagiging ganon. Yung asta nila, yung galaw nila nagiging pang ganon. Nare-ready sila agad. E paano kung ikaw, ang baba ng self-esteem mo, puro self-doubt, puro doubt yung nasa isip mo, puro fear yung nasa isip mo, hindi mo talaga maayos yan. Hindi mo talaga makukuha yung mga bagay na gusto mo. So ngayon pa lang, kung gusto mo unti-unti maging successful or makuha yung bagay na gusto mo, kailangan yung mind mo, maayos mo na agad yan.